Ipinapaliwanag sa ulat na walang kakayahan ng isang regular business person o normal na not normal yung regular na negosyante na magkaroon ng ganitong possession na 350 tons of gold and to the amount of 100 billion US dollars, mga kababayan. So, habang nagsasalita tayo, based sa report that was yesterday, ay ongoing ang investigation at nag-create na nga ng special investigation team diyan sa Hong Kong. Ngayon, ang ibang mga Thai, based sa report, ay may mga gumamit din sa Marcos family o Marcos name, at nagki-claim din ng mga, nakikisawsaw o nakiamot dito at magki-claim nga ng mga proceeds itong mga ginto na ito. Ngayon, mga kababayan, napakatagal na nitong pinag-uusapan natin ginto. Hindi pa nagbabayad itong mga hinayupak na mga Marcos na ito. Ngayon, dapat ito talaga imbestigahan ng international. Kasi ang Department of Justice ng Pilipinas ay sakop na pwede silang umakto. Natignan ito ang mga kahinahinala, kaduda-duda na we're just talking 350 tons of gold pa lang Ito yung in-expose dito sa balitang ito. Kasi nga, ang transaction dito is US dollar. So meaning, ginamit ang US currency ng Amerika, so pwedeng imbestigahan ng Department of Justice itong itong transaction, according to Mr. Peng, na kinasasangkutan na naman ng pamilyang Marcos Bangag.